Dahil sa mga panghaharas ng China sa Pilipinas, ang Pilipinas ay masigasig na sumali sa pangunahing alyansang militar na naglalayong makipagpalitan ng intelligence at operasyong militar upang kontrahin ang China sa rehiyon. Sinabi ni Browner na importante anyang magtulungan ang mga bansa sa Indo-Pacific upang mapigilan ang China. At sa ibang balita, dumating sa bansa ang isa sa mga advanced na barkong pangdigma ng Italy upang tulungan ang mga Navy ng Pilipinas na maging mahusay at lumawak ang kaalaman tungkol sa anti-submarine warfare. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa mga pambubuli ng China sa rehiyon ay itinatag ang alyansang militar na tinatawag na Squad Group at ang India ay maaaring malapit na umanong maging bahagi ng squad na nakatuon sa seguridad sa South China Sea at West Philippine Sea. Ask you a question about Indo-Philippines relationships. Regarding Philippine-India relations, I'd say especially over the past few years, we have basically grown through leaps and bounds. Our relationship has never been better, and expanding cooperation in many areas and also in defense. So in many ways, there is a possibility in the near future of elevating the partnership formally to some kind of a strategic partnership. Ang pangkat na squad ay binuo ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas na naglalayong makipagpalitan ng intelligence at magsagawa ng magkasanib na mga pagsasanay at operasyong militar upang kontrahin ang dominasyon ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga bansa na miyembro ng squad ay nagsasagawa ng mga magkasanib na aktibidad sa maritime sa eksklusibong sunang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang Pilipinas ay masigasig na sumali sa pangunahing alyansa dahil naniniwala ang mga bansa sa Southeast Asia na ang China ay isang karaniwang kaaway sa rehiyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, kasama ang Japan at mga kasosyo ay sinusubukan umano nilang palawakin ang squad group upang isama ang India at South Korea. Nakikita nila ang pagkakatulad sa India na mayroong isang karaniwang kaaway sa border nito at hindi umano siya natatakot na sabihin na ang China ang ating karaniwang kaaway. Ani Browner ay importante anyang magtulungan sila sa mga exchange of intelligence. Dagdag pa ni Browner, ang Pilipinas ay nagsisikap na pahusayin ang mga kakayahan nito sa pagpigil, kabilang ang pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa squad sa mga aspeto ng militar, pagbabahagi ng intelligence at magkasanib na pagsasanay at operasyon. Sinabi ni Browner ang mga pahayag na yan sa Raisina Dialogue Security Forum sa India noong Miyerkules, March 19. Forces of Philippines, thank you very much for speaking with us on NewsXM. Yes, thank you for this opportunity. We're finding the Raisina dialogue to be very useful to the armed forces of the Philippines. This is the first time we're joining the Raisina. You know, India and the US at this fora, and of course at many others, have made it very, very clear that we need a free and fair Indo-Pacific region. How do you look at India's efforts to try and ensure that? We're very happy that India is stepping up as one of the leaders in the world when it comes to pushing for peace, because really the objective is to prevent war and to promote peace. And so we're happy, and we would like really to partner closely with India. We have had a relationship with India for a long time already. We have been exchanging our students, military students. We're looking at buying more equipment from India. We already have the BrahMos missile systems, and so we're happy with that. And so we're looking forward to more of this collaboration. We do share a lot of common values. We do share also a common enemy, which is China. How do you, view the bullying tactics adopted by China and, of course, the pressurizing tactics that countries like Philippines have had to face over the last few months and couple of years? Yes, several years already. They prevent our fishermen from fishing, and they call this gray zone tactics, but we don't call it that. We call it according to what it really is, which is ICAD: illegal, coercive, aggressive, and deceptive or destructive activities by China. So we're trying to create awareness around the world of what is happening. And we hope that
nations would come together to condemn these actions of. Lilinawin ko lang mga kabayan, ang Squad Group na isang alyansang militar na binuo ng Amerika, Japan, Australia at Pilipinas ay isa pa lamang informal. Ibig sabihin ay hindi pa talaga ito final na itinatag. Kaya't mas maganda sana kung itatag na talaga ito at magkaroon ng mga rules at kasunduan para kung mayroong NATO sa Europa ay mayroon namang Squad Group sa Southeast Asia. At kung sakaling ma-establish na ang alyansang ito ay baka magkaroon na ng nerbiyos ang China dahil napapaligiran na siya mga kabayan. At sa ibang balita naman mga kabayan, inihayag ng Philippine Navy na hindi umano nila lilimitahan ang pakikipagtulungan nito sa Italian Navy tulad ng pagsasagawa ng anti-submarine warfare training dahil marami pa umanong kakayahan ang mga Pilipino naval personnel na kailangang i-explore o training para mas mapabuti ang kanilang mga kakayahan. At dahil ang Italy ay isa sa pinakamahusay umanong hukbong dagat sa mundo, sinabi ni Alcos na lohika lamang para sa Philippine Navy na patuloy na makipag-ugnayan sa mga Italian counterparts nito upang palakasin ang mga kakayahan nito para masiguro umano ang mga barko at mga marino. Lumawak ang mga kaalaman at kasanayan, gayon din ang mga sistema para mas magampanan umano nila ang kanilang mandato sa dagat. Malugod namang tinanggap ng Philippine Navy ang pagdating ng isang advanced na barkong pangdigma ng Italian Navy na Bergamini-class frigate na ITS Antonio Marsiglia, pati na ang direktor ng Italian Navy at ang ambasador ng Italiano sa Pilipinas na si David Gilliu. Sa kanilang pagbisita sa punong tanggapan ng Navy sa Naval Station Jose Andrada Rojas Boulevard sa Maynila, ang mga opisyal na Italiano ay formal na tinanggap ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Jose Ambrosio Espilita. At sa kanilang pulong ay binigyang diin ang ibinahaging pangako ng parehong hukbong dagat sa pagpapahusay ng kooperasyon sa depensa, partikular sa paggawa ng barko sa bansa sa pakikipagtulungan ng mga Italianong Navy kasama ang modernisasyon, magkasanib na pagsasanay at mga estratehikong dialogo. Sinabi din ni Espilita na sasampa din umano ang mga opisyal ng Philippine Navy sa barkong pangdigma ng mga Italiano at matuto ng higit pa tungkol sa bagong teknolohiyang inaalok ng Italian Navy. Ang pagbisita ng Italian Navy sa bansa ay nagbigay ng pagkakataon para sa Philippine Navy na makakuha ng mga insight sa mga kakayahan ng hukbong dagat ng Italy at tuklasin ang mga potensyal na pakikipagsosyo na maaaring suportahan ang patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy sa kanilang modernisasyon. At this critical juncture, the Philippine Navy shall stay on course and strive to deliver what is expected of us. As directed by our Commander-in-Chief and aligned with policies from the Department of National Defense and higher headquarters, we shall continue to embrace and prepare for our increasing role in external defense operations, especially with the adoption of the comprehensive archipelagic concept and in tandem with the Navy's active archipelagic defense strategy.